Kung naniniwala ka na ang 7th house mo lang ang nagsasabi kung sino ang soulmate mo o kung kailan ka mag-aasawa, baka magulat ka sa sasabihin ko. Dahil isa ito sa pinaka-common na oversimplification na nakikita ko sa astrology content online. At bago tayo magsimula, disclaimer lang, hindi ko sinasabing mali ang pagtingin sa 7th house. Pero napakahalaga nito. Pero bilang astrologer, hindi ito ang tanging bagay na tinitingnan natin pagdating sa relationships. Ang 7th house ay traditionally tinatawag na house of partnership. At oo, kasama rito ang marriage. Kasama rin dito yung long-term relationships. Pero hindi alam ng marami, hindi lang lovers ang sakop ng 7th house. Kasama rin dito ang business, partnerships, legal agreements, contracts, at kahit mga taong opposite sa'yo, like open enemies. Kaya minsan ang 7th house ay hindi lang tungkol sa taong mamahalin mo. Minsan tungkol din ito sa mga tao magtuturo sa'yo ng pinakamalaking lessons ng buhay. Halimbawa, may 7th house Capricorn ka. So, maraming content online na nagsasabi agad na mag-aasawa ka ng mas matanda, pero hindi laging ganun na. Pwede rin ito magpakita ng partner na responsible, career-oriented, disciplined, or someone who enters your life to teach you maturity and commitment. Isang placement. Pero maraming posibleng manifestations. Isa sa mga bagay na bihirang banggitin ang ruler ng 7th house. At para sa akin, isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng relationship analysis. Hindi sapat na malaman kung anong sign ang nasa 7th house mo. Mas mahalagang malaman kung sino ang ruler nito at nasan siya sa chart mo. Example, kung ang Taurus mo ay nasa 7th house mo, ang ruler mo ay si Venus. Ngayon ang tanong, nasaan si Venus? Nasa 10th house ba? Nasa 12th house ba? Nasa Scorpio ba? Or nasa Aquarius ba? Doon nagsisimulang maging unique ang story ng bawat tao. Kaya, dalawang tao na parehong Taurus ang 7th house ay pwedeng magkaroon ng magkaibang love life. Ngayon pag-usapan natin ang soulmates dahil ito ang pinakamadalas itanong at ito rin ang pinakamadalas ma-misunderstand. Astrology kasi hindi natin karaniwang nakikita ang soulmate sa isang placement lang. Hindi dahil Venus sa 7th house ka ay soulmate na agad ang susunod mong makikilala. Hindi ganun kasimple. Kapag naghahanap ang mga astrologers ng soulmate indicators, tinitingnan din nila ang North Node, South Node, Moon, Saturn contacts, Juno, Vertex, 8th house overlays, 12th house overlays, at syempre sinus 3 sa pagitan ng dalawang charts. Dahil relationships are layered, hindi sila nakatago sa isang house lamang. Ganito rin sa karmic relationships. Maraming tao ang nagtatanong, paano ko malalaman kung karmic partner ba siya? At muli, hindi sapat ang 7th house para sagutin yon. Madalas nating nakikita ang karmic theme sa Saturn, South Node, strong 8th house connections, at mga repeating patterns sa chart. Halimbawa, may taong paulit-ulit kang hinihila pabalik kahit alam mong mahirap ang relasyon. May mga lessons sa paulit-ulit lumalabas at may emotional growth na parang hindi mo matakasan. Yan ang klase ng dynamics na may malalim pa sa simpleng 7th house placements. At ito ang gusto kong tandaan ninyo. Ang 7th house ay isang chapter lamang. Mahalaga siya. Pero hindi siya yung buong kwento. Kung gusto mong maintindihan ang relationships mo ng mas malalim, kailangan mo tignan ang buong chart. Ang Venus mo, Moon mo, Saturn mo, nodes mo, house rulers mo, at ang kabuuang pattern ng chart. Kaya sa susunod na may makita kang content na nagsasabing ito ang soulmate mo dahil sa 7th house mo, o ganito ang magiging asawa mo dahil sa placements na to, tandaan mo na astrology is much deeper than one placement. At iyon ang dahilan kung bakit walang dalawang chart ang eksaktong magkapareho.